Bakit po kailangan umattend ng isang may-ari ng establishmento o manager ng isang establishmento o ang presidente ng establishmento sa environmental management training? At lalong-lalo, mayroon bang policy dito sa ating bansa, sa Pilipinas, na kailangan silang umattend ng ganitong mga training? Ang ating pong Department of Environment and Natural Resources o DENR through the Department Order 2014-02, particularly in Section 8, merong sinasabi na policy na kailangang umattend sila ng training on environmental management. Let me show it on the screen. DAO 2014-02, and this refers to revised guidelines for pollution control officer accreditation. This covers the establishments that discharge solid, liquid, or gaseous waste to the environment or whose activities, products, or services are actual and or potential sources of land, water, or air pollution. At dito po sa Section 8 na sinasabi natin kanina, nakasaad po dito sa Section 8 referring to the accreditation of pollution control officers for the managing head of establishments, 8 hours training on environmental management covering the basic environmental laws, rules and regulations, and the duties and responsibilities of the PCO as provided in Section 10 of this order. So meron pong required training sa ating mga managing heads. At meron siyempre na purpose yung pag-attend nila. Isa sa mga purpose base doon sa binasa nating policy ay ang accreditation ng kanilang appointed pollution control officer. Kailangan na makumpleto ang training requirement for PCO accreditation. Pero syempre, merong malalim na kadahilanan pa kung bakit kailangang uma-attend ang mga managers, ang owners ng training regarding environmental management and duties of pollution control officer. Sino nga po ba ang mga managing head? Kung babalikan natin ang atin pong DAO 2014-02 or Revised Guidelines for Pollution Control Officer Accreditation, ang mga managing head as defined in Section 4, managing head, the highest executive officer of the establishment. In example, president, general manager, factory or plant manager, managing director, managing partner, chief executive officer, or local chief executive. So ito po ang pagkakakilanlan sa mga managing head. Now, syempre ang managing head ang overall responsible sa environmental compliance ng company. Kaya nire-require tayo ng policy na ito na meron tayong training on environmental management. Although tayo ay mga kilala ng mga um, environmental managers, di naman tayo matatawag ng mga manager dyan kung wala tayong kaalaman
kung paano pangangalagaan ang kalikasan. Pero ganun pa man, merong sinasabi sa Dow 2014-02 na kailangan nating umattend ng environmental management training, maybe not only for the purpose of the accreditation of the appointed pollution control officer. Kailangan na uunang ah, makaintindi, malaman, ma-refresh siguro dahil may nalalaman na sa mga provisions ng mga batas. Now, the operation of the establishment often requires permits, like sa pagdi-discharge ng wastewater, sa pag-i-emit ng mga regulated air pollutants galing sa mga air pollution source installation, and the managers shall be informed of the permit conditions. Ano ba yung mga conditions na nandoon sa permit? So sa training, napag-aalaman natin yung mga ganon, kung ano mga conditions ang nandoon sa mga nakasulat sa permit. Although mababasa mo na yan pagka nakuha mo naman, pero at least nauuna mo nang naiintindihan na kailangan pala ang mga bagay na ito. So, we need to make sure na tayo as the managing head ng isang establishment ay nauunawaan na natin yung mga provisions ng batas, provision or conditions ng mga permits. At kadalasan ang fines and penalties na ini-impose sa company ay naka-extend syempre doon sa person in charge. So sino ba ang overall in charge sa operation? Usually naman ang mga may-ari, ang mga managers, the highest executive officer. So it's not only a company's violation, but it's a personal liability. And we cannot say ignorance of the law, ano. Ah, kaya hindi ina-advise yung ganyang mga defense na hindi ko kasi alam. Kaya mayroong ganitong mga pagsasanay. And as the owners and managers of the establishment, we set the tone and we establish a culture of compliance. Na kapag naiintindihan na natin yung mga requirements ng batas at nag establish tayo ng culture of compliance, madali na para sa mga empleyado ang pagsunod dahil tayo mismo ang nag-i-establish ng culture of compliance. At sa marami pong mga ah, offices, sections, divisions sa ating kumpanya, pwedeng maging dahilan yung culture of compliance sa mga decision making. Like kung may mga purchasing of materials, chemicals, kung mayroong culture of compliance, may mga naiiwasan ng mga costly mistake. Kung nakakabili na ba ng mga chemicals na banned, naiiwasan na yon. Kung may mga activities or practices na ginagawa sa loob ng kumpanya sa kanyang operasyon, ay naiiwasan na dahil meron ng culture of compliance. Kaparehas ito doon sa safety culture na ligtas ang mga empleyado, ang mga nagtatrabaho. Dito naman nagkakaroon ng desisyon na maproteksyonan ang ating kapaligiran sa pamamagitan ng kultura ng compliance. So, um, the managing heads are required to attend an environmental management training at kung saan man tayo makaka-attend nito, marami po niyang nag-o-offer at matutunan natin ang mga requirements ng batas, ang mga conditions ng mga permit, at lalong-lalo
magkaroon tayo ng culture of compliance. So, yan lamang ang ating maibabahagi for the meantime. And if you have questions, you can type it below. Thank you very much for time listening, and God bless us all.